Hi, good evening, everyone. Our topic for tonight is about pouring out yourself to God. So, our verse is from the book of Psalms, chapter 38, verse 21 to 22. Lord, do not forsake me. Do not be far from me, my God. Come quickly to help me, my Lord and my Savior. So verse na to, dito nagtatapos yung pakiusap ni David nang magsimula ito sa isang panalangin na inilarawan niya ang kanyang pagdurusa. Na nanalangin siya para sa kapatawaran sa Panginoon na patahimikin ang kanyang mga kaaway. At hinihiling niya sa Diyos na huwag siyang pabayaan, kundi tulungan siya na maging madali sa kanyang mga hiling sa prayer request. At ang huling mga salita na nagpapakita ng pag-asa sa Panginoon para sa kaligtasan. Dahil dito, sa nararamdaman ni David, ito yung napakabigat na pasanin ng kanyang kasalanan. At ang kanyang pakiramdam na pagkadismaya sa kanya ng ating Panginoon. So, pakiramdam niya, para siyang isinumpa nung nagkasala siya. Na yung pagkakasala niya na walang maitutumbas. Parang walang maitutumbas na kabayaran. Naglalabas siya ng emotions, mga hinagpis niya sa buhay. Kaya ibinubuhos ni David ang lahat ng kanyang pwedeng iyak sa Panginoon. Pour out. Ibig sabihin, inlalabas lahat kung ano man ang nasa sa loob niya. Lahat ng sama ng loob niya, lahat ng nararamdaman niya, na ibinuhos niya lahat ng emotions sa pamamagitan ng pag-iyak sa lahat ng kung ano man yung pinagdadaanan niya. Kasi masarap sa pakiramdam na mailabas natin lahat ng emosyon. Katulad ni David, na inilalabas niya lahat ng emotions niya sa Panginoon para mag-glorify at maitaas ang pangalan ng Panginoon, na dahil sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos ay napakabuti. At kahit sa anumang kapanahunan, sa lahat ng kasalanan ni David at sa kanyang paghihirap, ang dahilan ng kanyang pagdadalamhati. At ang usapin na ng kanyang mga pagreklamo na tila ba siya baga ay may sakit at nasasaktan siya, na nagpapaalala sa kanya sa lahat ng kanyang kasalanan, na tumulong na mapakumbaba siya para sa mga kasi kasabay nito yung pinabayaan siya ng kanyang mga kaibigan at sa mga kaaway, na maraming threat sa kanya. So, yung lahat ng pagkabalisa na nararamdaman niya, isang komplikasyon ng lahat ng mga mga nagawa niya. Kaya dinadalangin ni David na patuloy siyang hindi pabayaan ng ating Diyos, sapagkat tila siya ay nasa ilalim ng banal na pagpapalayas at maaaring nasa kailaliman siya ng pangamba. Nasa ilalim siya ng pangamba na lubos siyang pinapabayaan ng Diyos, na kanyang ipinapamalas, na hindi niya matanggap, na bagamat pinabayaan siya ng kanyang mga kaibigan at sa ng sarili niyang lakas, pero nung nabigo siya at iniwan siya, pero ang tanging mapagbiyayang presensya ng ating Panginoon ang siyang sandigan niya, ay yung kailangan hindi malayo sa kanya. So nag-a-ask siya dito to come quickly, at natulungan siya ng ating Panginoon na bukod tanging siya lamang ang makakagawa ng magagandang bagay in His own time
So, katulad ni David, kapag tayo nanalangin, ibuhos natin lahat ng emosyon na pwedeng sabihin natin na lahat ng ating hinahiing sa Panginoon. Kapag nagsasabi tayo ng mga kailangan natin, ng mga problema natin, hindi katulad ng tao na ikikwento din sa iba na may dagdag at kulang na sa mga nikukwento mo, kahit gaano pa kayo ka-close, gaano pa kayo magkaibigan, pero hindi maiiwasan na kapag naikwento natin sa tao, may pagkakataon na ma-judge pa tayo sa lahat ng mga pagkakamali natin. Pero sa Diyos, ang sekreto mo, pwede mong sabihin sa Kanya, hindi Kanya i-judge. Pwede mong ipahayag kung ano man yung nagawa mo, kasalanan, kasamaan, at ihingi yun ng kapatawaran. Kung may kaaway ka o may sama ka ng loob, pwede mong sabihin sa Kanya, at hindi Kanya pababayaan na mapuno ng hatred ang iyong puso dahil sa galit na nararamdaman mo sa isang tao. Pwede kang humingi ng guidance sa Panginoon na paano gagawin mo para hindi lahat mabuhos yung oras mo sa pagiging emosyonal, yung pang-uusig na hindi ka mauusig, na minsan kasi naghahanap tayo ng ikakapahamak ng ating sarili kapag nagsasalita tayo ng lalo na yung masasamang bagay at nag-iisip tayo ng pandaraya sa ibang tao na gusto natin kasi na makaganti sa iba, na minsan ikakapahamak natin ng ating sarili. Minsan, pagka meron tayong pakiramdam na naiinis tayo, hindi natin naririnig yung sariling bibig, na kapag nagsasalita tayo, kung ano man yung sinasabi natin, at lahat ng naririnig ng Diyos ay hindi niya i-judge o hindi katulad ng tao na pwede tayo maipahamak sa mga sinasabi natin at pwedeng tayong husgahan, makontent sa mga pwedeng action or salita na may bitawan natin sa ibang tao. Pero sa Diyos, lahat ng sabihin mo at lahat ng mga hinaing na ibibigay mo, magbibigyan ka pa ng peace of mind na makakapag-isip ka ng kung ano ba yung tama mong gawin sa buhay mo. So, lahat ng mga nararamdaman mo, ipuhos mo sa ating Panginoon, na magkaroon ka ng, or hayaan natin na ilabas natin sa pamamagitan ng panalangin, na paglapit natin sa ating Diyos. Sa Kanya natin ihingi lahat ng ating kapatawaran, yung mga prayer request natin, sa lahat ng kaawaan na nagagawa nating kasalanan. So, pwede lahat yon. Pwede natin ibuhos lahat ng anuman ang nasa loob natin. At walang condemnation na mangyayari. Hindi katulad sa tao. So, pouring out yourself to God. Pwede kang humingi ng tawad direct kay Jesus Christ. At matutulungan ka niya sa lahat ng bagay na pwedeng maitulong ng Panginoon. Kasi gumagawa nga siya ng instrument ng tao na pwedeng makatulong sa'yo. Paano pa kung direct ka na lalapit sa Kanya at tutulungan ka niya. Pero minsan may mga bagay na pinagbadadasal natin at ang bilis lang ng sagot dahil direct tayong nakikipag-usap sa Diyos. Lahat ng mga healing natin, hindi man binibigay niya agad-agad sa atin, pero may mga panahon na ibinibigay niya sa atin lahat ng mga pwede nating request at yung makakatulong sa atin. So, yun lamang po. Sana may natutunan kayo sa ating verse, sa ating topic. God bless everyone.